specific doon sa sa issue ng mga acknowledgement receipts, no? Meron siya Okay. sinasite kasi doon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Isang provision doon sinasabi divulging valuable information of a confidential character acquired by his office or by him on account of his official position to unauthorized persons or releasing such information in advance of its authorized release date. Parang ito yung pinagtataguan yung provision eh. Kaya nung tinatanong siya, wala bang paliwanag doon sa mga questionable acknowledgement receipts na mukhang dinoktor ng mga questionable names, signatures, same name pero magkaiba ng signature? Pwede bang gamitin ito para hindi masagot yung mga ganong tanong? Okay, two parts yung sagot ko dyan. Una, to address specifically yung sinasite niyang provision. Madami namang paraan na sagutin mo at magbigay ka ng paliwanag kung bakit may mga peking pangalan na obviously gawa-gawa doon sa sinabmit yung mga resibo without disclosing any sensitive information. Kasi parang pinapalabas niya dito, hindi, mga intelligence operatives, di ba? So hindi ko sila pwedeng ilaglag dahil malalagay sila sa alanganin. Pero without actually having to reveal their actual names, di ba? Or ano yung ginagawa nila, pwede pa namang sabihin di ba, na ginamit namin yan para sa ganitong purpose, di ba? Hindi ko pwedeng sabihin yung mga pangalan ng mga tao, pero itong pinagpuntahan yan. Okay, yun yung una. Pangalawa, okay, kahit nasabihin mo ng confidential funds yan, at the end of the day, sa audit, hindi ibig sabihin na pag confidential funds at sikreto yung pinagagastusan nyo, ay authorize ka na mag-submit ng mga peking resibo at mga peking pangalan. Sa ilalim ng joint circular, which governs yung use and audit of confidential funds, ang process is, kung classified yung una, magsasabi ka ng report to the to COA. And hindi buong COA yan. Merong special unit ang COA na gumagawa ng audit ng mga confidential funds. Ngayon, isasubmit mo dun sa special unit na yon lahat ng mga documentation to support yung paggastos nyo ng confidential funds. And goes without saying, kailangan totoo yun. Diba? Yung mga statements doon. Sasabihin nyo doon sa COA auditor. Hindi naman yan released to the public pero to a very, very specific unit within COA, ito yung pinaggastusan namin, di ba? So kung may mga informants na binayaran, kung may mga surveillance activities na sinagawa, doon mo ilalagay ngayon. Ngayon, kung beyond that, classified yung information, at para maging classified ng information, kailangan dumaan yan sa isang process within the executive. Hindi pwedeng dineclare lang ng OBP na classified ito. Kailangan declared as classified by the executive. Ang option is not to submit fake receipts, pero ise-certify lang ng officer within OVP o DepEd, kung sino man yung may hawak ng confidential fund, na dito ginastos yan, and yung mga documents which attest to yung correct use niyan, nandito sa opisina namin. Diba? Secured namin dito, hindi namin pwedeng i-release sa inyo kasi classified, but under our custody. Yun yung tamang process. So kung ang sinasabi niya, at ito yung pinagtatakpan niya dito, tingin ko, imbento na lang ito, na somehow secret operations to, national security ito, na hindi mo naman alam bakit gagawin ng DepEd o ng OVP, any national security concern. Hindi naman sila law enforcement agency, hindi naman sila military, di ba? Ang process is that, hindi magpepeke ka ng mga resibo at mga pangalan, di ba? Under no circumstances, walang batas na nag-authorize sa kanila na mag-submit ng peking pangalan, di ba? Peking resibo, fictitious na mga ano. In fact, krimen yun under the revised penal code, falsification of public documents. So, sa akin, itong mga pahabol dyan na parang ini-imply niya na merong some kind of security issue dito, na merong confidentiality na hindi niya pwedeng labagin, palusot na lang yan, di ba? Ang daling iwasan nung prohibition under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, di ba? Wag niyang i-reveal yung specific information. Sabihin lang na in general kung saan pinagamitan yan. And secondly, kung talagang sikreto yan, dapat nagsubmit sila ng appropriate na certification. Hindi ko nagsubmit ng peking resibo. Kasi saan ka nakakita nun, di ba? COA is supposed to do an audit even ng confidential and intelligence funds.
'di ba? Tapos magsisinungaling ka sa kanila, magsasabi ka ng pekeng resibo. Ay, ano yun? 'Di ba? Parang anong mundo naging tama yun? Hindi ko alam kung sa kumukuha ng legal advice itong si VP Sara Duterte. Pero ako, hindi lang ako offended, pero parang tangan-tanga ako doon sa naririnig ko at nakikita kong mga excuses na nilalabas nila. Kasi clearly, illegal yung kanilang ginawa. And then itong mga belated efforts na i-frame siya under some form of secrecy o confidentiality para lang maiwasan yung accountability, hindi yan uubra, 'di ba? Dahil malinaw na malinaw yung proceedings under yung joint circular for audit ng confidential funds. Ito na nga, Attorney Barry. Kasi hanggang ngayon ba nagtuturo ka? Or hindi? Kabibigay ko nga lang ng final exam kanina. Okay. Saka uli nagtuturo ngayon? Sa UP College of Law. Ang criminal law ang tinuturo ko. Di ba? Okay. Sige. Attorney Barry, kung ang estudyante mo sa law class, itong si VP Sara Duterte, at ginamit niya itong dahilan na ito, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, anong grade ang ibibigay mo sa kanya sa recitation? Recitation? Sinabi niya yan? Siguro, tatanungin ko siya uli. Di ba? Bibigyan ko ng another chance. Di ba? Sasabihin ko, really? Yan ba yan? Yan ba ibig sabihin yan? Di ba? Ngayon, kung mag-insist pa rin siya dyan, di ba? Mabait naman ako eh. So, siguro mga tres. Ganyan. Pasado. Participation, di ba? For participation. Pero mali. Maling-mali. Pero mabait na kasi ako ngayon eh. Mellow na eh. Siguro nung mas bata-bata pa ako, 5 yan, di ba? Maling-mali. Kasi, di ba? Mali eh. Talagang sobrang mali. Parang walang valid o reasonable man lang na interpretasyon ng batas na yon napapasa yung kanyang paggamit, 'di ba? Nitong provision na ito.